Mahilig kang mamili, abay isa ka sa mga may malaking ambag sa ekonomiya mula Abril hanggang Hunyo. Kabilang kasi ang malakas na benta sa wholesale at retail trade kung kaya lumago ng 6.3% ang kabuuang kita ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong second quarter, mas mabilis sa paglago noong first quarter. Malaki rin ang ambag ng mga tinatayong infrastruktura ng pamahalaan pati ng information and communication. Ito na ang pinakamabilis na paglago sa nakaraang 5 quarter. Halos pantayan ng 6.4% noong unang quarter ng 2023. Mas mabilis pa nga ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Malaysia, Indonesia at China, bagamat mas mabagal sa Vietnam. This significant development brings our real GDP growth rate or GDP growth to 6.0% for the first half of the year, keeping us on track to achieve our target growth rate of 6 to 7%. Kakambal ng paglago ng ekonomiya ang pagtaas ng produksyon. Ibig sabihin, maraming kailangang trabahador kaya nabawasan ang mga walang trabaho. Pero sa unang buwan matapos ang second quarter, hamon naman ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin at serbisyo na bumilis ng 4.4%. Si Aling Neneng halimbawa, hindi na raw kumakain sa labas o bumibili ng mga bagong gamit, lalo't sa pagkain pa lang ubus na ang budget. Nairaraos naman, pero ini-expect mo kahit pa paano nakakatabi ka. Wala ka ng expect. Bibili ako ng isda halagang 300, tapos ngayon papuputol ko ng 10 piraso. Ayon sa NEDA, target ng pamahalaan na maibaba sa 9% ang poverty rate o kahirapan sa bansa sa taong 2028. Pero mangangailangan daw ito ng tiyaga at patuloy na paglago ng ekonomiya. We will strive to ensure that we'll revert to the longer term decline in the in the inflation. There's no magic to enriching our lives. We have to be patient in pushing for sustained growth, sustained job generation. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. 2 buwan bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025, formal lang magkaalyansa ang partido ng Pangulo at ang partidong misa niyang iniwan. Yan ang Nationalista Party na naging partido rin noon ng kanyang ama. Nakatutok si Ian Cruz. Wala nang isang taon bago ang eleksyon 2025. Nagpanday ng panibagong alyansa ang partido ni Pangulong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas o PFP. At ang isa sa pinakamatandang partido ng bansa, ang Nationalista Party o NP. Ang NP na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar ang pinakabagong kaalyado ng PFP na nauna na nakipag-alyansa sa Lakas NUCD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. I'm very, very happy that we are today formalizing that alliance. And that alliance now has formed the largest political bloc in the Philippines. We need to prove to the Filipino people that we are a nation capable of rising above our differences in order to build a bright future for the country. Ang Pangulo na mismo ang nagkwento na nanggaling din naman siya sa Nationalista Party na naging partido rin ng kanyang ama. Tumiwalag lamang daw siya at sumapi sa Partido Federal ng Pilipinas sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo noong eleksyon 2022. Umalis lang ako sa NP dahil tatakbo kong presidente, nagmamadali ako. At NP was still, the Nationalista Party leadership was still trying to assess what will be the political situation for the last political cycles of election ng 2022. Hindi dahil hindi kami nagkasundo, dahil ako'y nagmamadali. Wala pa raw senatorial line-up sa ngayon ang koalisyon, pero naniniwala ang PFP na malaki ang tsansa na ang mga i-endorso nilang kandidato ang mangunguna sa midterm elections. Pagdating ng eleksyon talagang malaki dahil halos mag-uusap-usap na lang kami kung sino yung ilalaban at magpag-uusap-usapan na rin lang namin kung ano ang mangyayari doon sa mga different areas natin. Ayon kay Representative Ace Barbers ng NP, nasa 28 miyembro ng Kamara ang kasapi ng Nationalista. Nasa 10 naman ang gobernador at mas marami pa raw sa iba pang local posts. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Good evening
mga kapuso, ultimate kulitan ng bagong TikTok challenge na sinakyan ng Dante Squad, kaya umabot na sa almost 6 million views. At sa nalalapit na birthday ni Marian, ano kayang plano ng pamilya? Makichika kay Lars Santiago. Just give me my money. Go see. Just give me my money. Yeah! May more than 5 million views and counting na ang latest TikTok challenge na kinasahan ng Dante Squad. Just give me my money. Yeah! Cuteness overload ang hatid ni na Ate Zia at Sixto. Just give me my money. Yeah! Di rin nagpahuli si Marian. Pero pagdating kay Ding Dong, just give me my money. No reaction ng kids at si Yan Yan na proud na na-prank si Dong. Ang kwelang video, isa lang sa bonding ng pamilya. Kanina, magkasama sina Marian at Sixto para sa isang endorsement. I-explain ko naman sa kanya, pero siguro maganda na hindi ko din masyadong sabihin na trabaho kasi mamaya hindi siya mag-enjoy. So gusto ko lang mag-enjoy. Ngayon pag nakikita kong hindi na siya, out na, tapos na. Noong nakaraang Biyernes, nag-celebrate ng kanyang 44th birthday si Ding Dong. Simple ang naging celebration na gusto raw ni Dong. Hiling talaga niya yon. Sabi ko sa kanya, sa birthday mo, anong gusto mo? Sabi niya, mahal gusto ko lang talaga mag-breakfast kasi mahilig talaga mag-breakfast yung asawa ko. Sabi niya, kasama kayo. So, ginawa namin ng mga anak ko yun. And then in the afternoon, kasama namin yung buong pamilya. Pero sa mismong birthday ni Marian sa August 12, aalis kami, di ba? Wala ako dito. So, gaano katagal kayo na... Huwag mo nang tanongin, Tito Lar, kasi parang kumembot lang umuwi na. May pasok din kasi yung mga bata. So, talagang band lang talaga. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Natupok ang isang kotse sa bahagi ng EDSA Ortigas flyover sa Quezon City. Kita kung paanong nilamon ng apoy ang sasakyan. May maririnig ding pagsabog. Dahil dyan, pansamantalang hindi nadaanan ang northbound ng flyover at nagdulot ng pagbagal ang daloy ng trapiko sa mga kalapit na kalsada. Agad naman lumisponde ang mga tauhan ng BFP at MMDA. Ligtas din ang driver. Muling magkakasa ng 3 araw na tigil pasada ang grupong Manibela sa susunod na linggo. Gagawin po yan sa August 14 hanggang 16. Ito ay makaraang tutulan ng Pangulo ang resolusyon ng Senado na humihiling na isuspinde ang PUV Modernization Program. Lalahok sa transport strike ang mga miyembrong tsuper ng Manibela mula sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Panawagan ng grupo, payagang makabiyahe ang mga unconsolidated jeepney, lalo't mas mataas na umano ang sinisingil ng mga kooperatiba sa mga nais magpa-consolidate. Tumapon sa dagat ang kargang molasses ng MT Mary Queen of Charity sa Sagay, Negros Occidental. May posible kayang banta ito sa kalikasan? Nakatutok si Mark Salazar. Nagkulay itim ang tubig sa paligid ng Sagay Feeder Port, Sagay Negros Occidental, bandang alas 9 ng umaga kahapon. Natapon kasi sa dagat ang ikinakargang molasses ng barkong MT Mary Queen of Charity. Ang industrial molasses ay ginagamit bilang binding agent sa mga pabrika at minahan. Binabind nito ang mga industrial waste para hindi kumalat sa kapaligiran. The Coast Guard District through the stations and substations in the area and the Marine Environmental Protection Group immediately responded to the incident and also coordinated with relevant agencies to have a whole of nation approach. 300 metric tons na ng molasses ang naikakarga ng pahintuin ng shore-to-ship operation ng barko para hanapin ang tagas. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang may-ari ng barko. It is very low in our priority kasi hindi naman siya threat to the environment. Molasses come from sugar. Mas nakatuon daw ang Philippine Coast Guard sa recovery operation sa MT Terra Nova sa Bataan. Sensitibo raw kasi ang siphoning operation para maiahon ang 1.4 million liters na langis ng lumubog na barko.
During the test, it was demonstrated na hindi ganun kadali yung pag-conduct ng siphoning. It needs to be very careful na process. Sa ngayon kasi malinis na yung Manila Bay. So we want to keep it that way kahit na mag-siphon tayo. So safety pa rin yung pinaka-concern natin. Ang mga paglubog at pagsadsad ng mga barko noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat ay sisiyasatin na rin daw ng Senado at pinaghahandaan na rin yan ng PCG. Kasama talaga yan palagi. Pag mayroong mga incidents, we really have to face the people through the Congress and Senate para mas ma-improve kung ano man yung mga batas pangkailangan para mas lalo nating maserbisyohan yung taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tinawag na kasinungalingan ni dating Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert Empedrad ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Empedrad, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi depensahan ang kanyang sarili, sabay giit na malinis ang kanyang konsyensya. Hindi raw niya alam ang motibo ni Trillanes sa paghahain ng reklamong plunder sa Department of Justice. Humarap daw si Empedrad sa mga investigasyon ng Senado, Kamara at ng Commission on Appointments at naging consistent daw siya. Wala rin umanong nakitang anomalya ang mga mababatas kaya nakumpirma ang kanyang pagkakatalaga bilang Navy Chief. Dagdag pa niya, hindi totoong sangkot siya sa umunoy anomalya dahil nagretiro na siya noong tinanggap ng Navy ang 2 barko. Timbog ang isang dispatcher sa NAIA na nangongotong umano ng mga taxi driver. Ang modus, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ang pagtanggal ng sombrero sa ulo ng police asset ang naging hudya para isagawa na ng mga pulis ang operasyon. Sir, ano yung tinanggap mo, sir? CID kami police kami. Yes, sir. Ito ay aming inaresto dahil sa capital extortion. Natapusin ang pera. Asan na yung perang inabot siya? Dinakip ang lalaking ito na dispatcher ng mga taxi sa Terminal 1 ng NAIA dahil sa kasong pangungotong. Ang nag-file ng reklamo, grupo ng mga taxi driver na ito na dumagsa sa tanggapan ng CIDG. Humihingi siya sa mga taxi ng 100 pesos kada taxi driver para makapagsakay sila ng mga pasahero, lalo na yung mga bumibiyahe ng from Manila to mga karating na probinsya o mas malalayo pa. At sakali na hindi raw magbigay ng butaw ang mga tsuper, binubugaw yung mga pasahero sa ibang terminal ng taxi at hindi nila ito pinapasakay ng taxi na which is mas malapit dun sa entrance exit nung nasabing terminal. Nag-file na ng reklamong robbery extortion ang mga driver ng taxi na mistulang nabunutan daw ng tinik dahil sa racket na ito. Sila ay nahihirapan na sa pagbibigay na ito at minsan ay naipapasa nila ang dagdag na presyo sa mga pasahero. Kaya tumataas yung presyo at singil. Ayon sa PNP-CIDG, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng NIA. Lumalabas daw sa inisyal na investigasyon na third-party contractor ang inaresto na tumangging magbigay ng panig. Patuloy pa rin namin kinukunan ng pahayagang NIA. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Star-studded ang ginanap na gala premiere ng digitally restored and remastered version ng 1998 classic na Jose Rizal sa Metropolitan Theater. Originally produced ito ng GMA Pictures, directed by national artist Marilu Diaz-Abaya at co-written by national artist Ricky Lee. 8 strong years na on our area na ang K-pop group na Blackpink. Ipinagdiwang ng grupo ang kanilang anniversary with the group live kung saan present ang lahat ng members nito na sina Rosé, Lisa, Jisoo at Jennie. Happy anniversary, Blackpink! Dinard launch na ni Rere Madrid ang basketball star na si Kai Soto. Kita yan sa recent IG story ni Rere na nirepost ni Kai with a heart. May kilig na palitan din ng comments ang dalawa sa recent post ng Sparkle Star.
Last May gala magkasamang rumampa sa red carpet si Nerere at Kai.